Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinlan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo na sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mag-isiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang katabi ninyo ng magandang tanghali? Mga kapatid, aminin po natin ang realidad na minsan ang relasyon po natin sa isa't isa ay hindi perpekto. Kahit nga po ang relasyon ng mag-asawa, masasabi nating hindi perpekto. May mga pagkakataon na ang mag-asawa ay nagtatalo. May mga pagkakataon na kahit ang matalik na magkaibigan, nagtatalo. Kahit ang mga magkakapatid, ang magkakapamilya, nagtatalo. Yan po ang realidad ng buhay. Meron tayong hindi minsang pagkakaunawaan. Pero sinasabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, kung ang kapatid po natin ay magkasala sa atin, ano po ang dapat nating gawin? May 4 na proseso, may 4 na paraan na sinabi po si Jesus sa ating ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, una, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinlan. Mag-one-on-one kayo, kausapin mo siya ng pribado, kausapin mo siya ng kayong 2 lamang. Ang sabi ng Panginoon, kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo. Ngunit, ano ang sabi ng Panginoon? Kung hindi siya makinig sa iyo, ano yung pangalawang proseso? Magtawag ka ng 2 tao o 3 tao upang maging saksi sa inyong pagkakaayos. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung hindi pa rin yan effective, anong sabi niya? Pumunta ka sa simbahan.
Pwede kang humingi ng gabay sa mga pari. Pwede kang humingi ng gabay sa iyong panalangin. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung hindi pa rin yan epektibo, anong sabi ni Jesus? Ituring mo yung kaaway mo o yung hindi mo nakipagkasundo bilang isang hentil o isang publikano o maniningil ng buwis. Sa madaling salita mga kapatid, sa dulo nito, ano ang hamon sa atin ng Panginoon? Alam ni Jesus na may kakayanan tayong hindi makipagkasundo. May mga pagkakataon tayong hindi nagkakaunawan sa isa't isa. Alam ng Panginoon yan. Pero anong panawagan sa atin ng Panginoon? Na sa dulo ng hindi pakikipagkasundo, sa dulo ng mga pagkakataon hindi na tayo nagkakaunawaan, ano ang mas mamutawi sa buhay natin? Yung pag-ibig. Ang pag-ibig pa rin ang mamumutawi. Ang pag-ibig pa rin ang magdudulot sa ating magpatawad. Ang pag-ibig pa din ang magdudulot sa ating makaunawa. Ang pag-ibig pa din ang magdudulot sa ating tanggapin ang mga taong nakasakit sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang panawagan sa atin, umibig. Tinatawag tayong Kristiyano hindi lang dahil tayo'y bininyagan, bagkus tinatawag tayo bilang isang Kristiyano upang umibig. Ganun po ba ang ginagawa natin? Aminin po natin o hindi, kapag merong taong nagkasala sa atin, anong unang bagay na ginagawa natin? Pinariringgan natin. Wala ho sa proseso yon na sinabi ng Panginoon, ha? Hindi ho sinabi ng Panginoon kapag may nagkasala sa iyo, i-post mo sa Facebook. Hindi sinabi ng Panginoon kapag may nagkasala sa iyo, no, siraan mo. Kapag may nagkasala sa iyo, hindi sinabi ng Panginoon, gawan mo ng kwento yung kanyang buhay. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? Kung may pagkakasala sa iyo, mag-usap kayo at mamutawi nawa ang pagmamahal sa buhay ninyo. Mga kapatid, hindi ho tayo perpekto, hindi ho rin perpekto ang ugnayan, pero nagiging maganda ang pagsasama kung nandoon ng pag-ibig, kung nandoon ng pagmamahal. Bilang mga Kristiyano, tayong lahat tinatawag magmahal. Bilang Kristiyano, yaan dapat ang pagkatao na meron tayo. Ang pagkatao nating marunong umibig at magmahal. Siguro nga mga kapatid, napakasarap tumira sa mundo kung saan namumutawi ang pag-ibig. Lahat nagkakaunawaan, lahat nagkakaintindihan, walang nagsisiraan. Kung marunong lang tayong patuloy na magmahal at umibig. Kaya mga kapatid, sa misa po natin sa araw na ito, yan po yung panalangin natin. Kung meron man tayong taong nasaktan, kung meron man nakasakit sa atin, nawa sa buhay po natin bilang Kristiyano, bilang Katoliko, higit sa lahat bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, mamutawi po ang kakayanan nating umibig at magmahal. Amen.